Matapos akong ituring na walang pakialam, na parang isang basurang itinapon, ngayon, nagpakita sila sa pinto ng bago kong bahay. Hindi lang sila basta nagpakita, kundi pagkatapos kong burahin ng sarili kong anak na si Elena at ng manugang kong si Gregorio sa buhay nila. 12 taon. Bilang isang ilaw ng tahanan, ako ang nag-alaga sa kanila, pero sa mata ni Gregorio, ako ay isa lang interference. Walang utang na loob. Hindi nila alam, ang lola na akala nila ay pulubi ay biglang may 150 milyong piso, 150 milyong piso na minana. Iyon ang lihim na yaman ko. Ngayon, hindi na ako tatahimik at hindi lang pera ang kukunin ko. Ang dangal ko, ang babawiin ko at bibigyan ko sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. Kung naramdaman mo na ring naging estranghero ka sa sarili mong bahay, like at share mo ang video na ito. Kwentuhan mo ako sa comments. Bumukas ang pinto ng napakagara kong bahay sa tabing dagat. Inilalantad ang 2 mukha na 12 taon ko nang hindi nakikita. Si Elena, ang anak ko, at si Gregorio, ang asawa niya, ang nakatayo sa harap ko. May pilit na ngiti at mga matang puno ng hindi maitagong desperasyon. Mabilis nilang iginala ang tingin sa loob ng bago kong tahanan. Ang Italian leather furniture, ang 70 pulgadang telebisyon, ang panoramic view ng karagatan na umaabot sa likuran ko na parang isang buhay na larawan ng kalayaan. Mama, bulong ni Elena, nanginginig ang boses, kailangan nating mag-usap. Sa loob ng 12 mahahabang taon, binura ako ng 2 taong ito sa buhay nila na parang hindi ako nag-exist. 12 taon nang walang tawag sa telepono, walang imbitasyon sa Pasko, walang pagkakataong makilala ang sarili kong mga apo. At ngayon, matapos kong bilhin ng cash itong bahay na nagkakahalaga ng halos 150 milyong piso, 150 milyong piso, bigla silang nagpakita sa pintuan ko na parang multo mula sa nakaraan. Bumalik lang sila nang maamoy nila ang pera. Pinanood ko sila ng tahimik, binibigyang pansin ang bawat detalye ng kanilang lumang hitsura. Sinubukan ni Gregorio na sumilip sa likod ko para makita pa ang loob ng aking santuwaryo sa dagat. Nakasuot si Elena ng kumupas na berdeng damit na halatang luma na, at ang synthetic leather na sapatos niya ay may mga lamat na nagsasabing sila ay gipit sa pera. Ang mga guhit ng pag-aalala ay nakatatak sa noo niya na parang mga furrow sa tuyong lupa, at bahagyang nanginginig ang mga kamay niya habang naghihintay ng sagot ko. Mag-usap, ulit ko nang may kalmadong ikinagulat ko rin. Kagiliw-giliw? Ha? Matapos ang 12 taon ng lubos na katahimikan. Ngayon, gusto niyo na akong kausapin. Nawala ang kulay sa mukha nila na parang nakakita sila ng multo. Umayos ng upo si Gregorio nang hindi komportable, inaayos ang gusot niyang damit. Halatang galing sila sa isang lugar kung saan hindi naging maganda ang takbo ng mga bagay. Hindi maitago ng mga mata nila ang desperasyon na nagdala sa kanila sa pinto ko. Sa loob ng lahat ng tao ng walang awang pag-iwan, nabuhay ako sa pagbebenta ng sarili kong pie at panghimagas sa tiyangge ng bayan. Tuwing linggo, habang malamang ay nag-e-enjoy sila sa mamahaling salo-salo ng pamilya sa mga restaurant, ako naman ay nakatayo sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nakangiti ako sa mga estranghero na mas pinahahalagahan ang luto ko kaysa sa sarili kong dugo. Naging magaspang ang mga kamay ko sa patuloy na pagtatrabaho. Nangulubot ang likod ko sa pagbubuhat ng mabibigat na basket na puno ng matatamis na pag-asa, pero ang dignidad ko ay hindi tuluyang nabasag. Ang aroma ng bagong lutong panghimagas ay nananatili sa pinakamamahal kong alaala. Pinong cinnamon, purong vanilla extract, inihaw na coconut na perpekto ang kulay. Mga lasa na dating pumupuno sa bahay namin noong bata pa si Elena at tinatawag niya akong pinakamahusay na kusinera sa buong mundo. Ang mga ginintuang araw na iyon ay parang pag-aari na ng ibang buhay, ng ibang babae, na inakalang ang pag-ibig ng pamilya ay walang kondisyon at walang hanggan. Nagsimula ang pagbabago nang paunti-unti matapos makilala ni Elena si Gregorio sa company party kung saan siya nagtatrabaho bilang sekretary. Sa simula, punong-puno siya ng charm
at pinagplanuhang pagiging magalang. Tatawagin niya akong mahal niyang biyenan nang may ngiti na hindi umaabot sa mata at pupurihin ang mga kaserol ko sa Pasko. Lihim niyang pinaplano kung paano ilalayo si Elena sa impluwensya ko. Pero unti-unti, nagsimula akong mapansin ang banayad na pagbabago na kumalat sa aming relasyon na parang mabagal na lason. Kapag binabanggit ni Elena ang pagdalaw sa akin tuwing Sabado at Linggo, palagi siyang may emergency sa trabaho na kailangan agad ng atensyon niya. Kapag tumatawag ako sa hapon para marinig ang boses niya, sasagutin niya ang telepono nang may tunong naiinis. Mangangako siyang tatawagan ako ni Elena pero hindi naman nangyayari. Misteryosong nawawala ang mga mensahe, naliligaw ang mga imbitasyon at kinakansela ang mga plano sa huling minuto dahil sa mas lalo pang malalabong dahilan. Nagsimula ang pag-e-exclude bilang aksidenteng pagkalimot na masakit pero mapapatawad ko. Ang pagtatapos ni Elena sa MBA program niya. Ay mama, akala namin may iba ka ng mas importanteng plano. Ang baby shower para sa panganay niyang anak, ang apo kong hindi ko nakilala. Intimate lang mga matatalik lang niyang kaibigan sa college. Ang unang communion ng apo kong yon. Nakalimutan naming sabihin sa iyo ang daming ginawa. Alam mo naman kung paano ang mga ganyan. Bawat dahilan ay tumusok sa puso ko na parang balaraw na binalot sa gift paper na may gintong laso. Ngumiti ako, tumango at nagpanggap na perpektong naiintindihan ko ang mga dahilan nila. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Iba na sa susunod. Pero ang susunod ay hindi dumating at ang telepono ko ay nanatiling tahimik na parang puntod sa sementeryo kung saan nakahimlay ang asawa ko. Huminga ako ng malalim, pinipilit pakalmahin ang sarili ko. Haba na ng gabi, lalo pang lumungkot ang mga linggo. Nagpaluto ako para sa isa, kinausap ang mga litrato sa dingding at ipinagdiwang ang mga kaarawan ko nang may isang malungkot na kandila na nakasaksak sa maliit na cake na binili ko kay Mang Pedro sa bakery. Palagi siyang nagtatanong tungkol kay Elena at palagi akong sumasagot ng may parehong kasinungalingan. Sobrang busy niya sa bago niyang buhay. Alam mo na. Pero ngayon, nakatayo sa threshold ng dream house ko habang ang karagatan ay bumubulong ng mga sikreto sa likod ko. At ang maalat na amoy ng dagat ay pumupuno sa baga ko. Nakita ko sila kung sino talaga sila. Inimbitahan ko sila pumasok ng may eleganteng kaway ng kamay ko. Pinapanood habang nanlalaki ang mga mata nila sa paningin ng karangyaan na pumapaligid sa akin ngayon. Ang Italian marble floor ay kumikinang sa ilalim ng natural na liwanag na pumapasok sa malalaking bintana. Sinasalamin nito ang maliliit at kinakabahan nilang figura. Naglakad si Elena sa likod ni Gregorio na parang anino, nakayuko ang ulo habang tinitingnan naman niya ang bawat muebles, bawat likhang sining, bawat detalye ng bago kong realidad ng may hindi maitagong kasakiman ng isang professional appraiser. Maupo kayo, sabi ko, itinuro ang kulay krema na leather sofa na mas malaki pa ang halaga kaysa sa pera na nakita nilang magkasama sa loob ng maraming taon. Sa tingin ko, matapos ang napakahabang panahon, marami kayong dapat ikwento sa akin. Umayos ng upo si Gregorio, nag-adopt ng postura ng isang importanteng tao na palagi niyang ginagamit kapag gusto niyang humanga ang isang tao. Amelia, alam naming ilang taon na rin kaming hindi nakikipag-usap sa iyo pero 12 taon, pinutol ko siya ng may matatag na boses. Hindi ilang taon, 12 taon eksakto mula nang magdesisyon kayo na hindi ako nag-e-exist. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Elena at nakita kong nagbabadyang tumulo ang luha sa mata niya. Pero hindi na ako naantig nito tulad ng dati. Sobrang daming gabi akong umiyak nang nag-iisa para hayaan ang pinagplanuhang luha niya na magmanipula sa akin ngayon. Mama, hindi naman namin yon intensyon. Nagulo lang ang mga bagay-bagay, ang trabaho ni Gregorio. Ang mga bata na hindi ko nakilala, sagot ko. Ramdam ang galit na nakatago sa loob ko ng maraming taon na nagsisimula ng kumulo. Ang mga apo ko na lumaki nang hindi alam na may lola sila na mamahalin sila ng walang kondisyon. Sa loob ng 12 taon ng sapilitang pagkakawalay, gumawa ako ng routine
na nagpakalma sa akin. Tuwing umaga, gumigising ako ng alas 5, inihahanda ang mga panghimagas ko ng may parehong dedikasyon na ginamit ko sa pag-aalaga kay Elena noong sanggol pa siya. Ang pie crust ay nangangailangan ng pasensya. Ang eksaktong tamang punto ng caramel ay kailangan ng patuloy na atensyon at ang oras ng pagluluto ay hindi nagpapatawad ng pagkakamali. Ang mga recipe na iyon ay naging kaligtasan ko at kabuhayan ko. Ang mga linggo sa Tiangge ay ang oras ko para sa social interaction. Ang mga matatandang babae na tulad ko ay pumupunta para bumili ng mga matatamis ko at nagtatapos kami sa pag-uusap tungkol sa buhay namin, sa mga anak naming nawawala, sa mga pangarap naming ipinagpaliban. Si Manang Marta, isang nepipanpidu taong gulang na balo, ay naging konfidante ko nang hindi namin pinaplano. Siya rin ay iniwan ng mga anak matapos silang magpakasal. Alam din niya ang sakit ng pagiging invisible sa mga taong dating sentro ng mundo mo. Inaakala ng mga bata na kapag bumuo na sila ng sarili nilang pamilya, hindi na tayo importante, tayong mga magulang, sasabihin sa akin ni Manang Marta habang bumibili ng 3 pie para dalhin sa mga kapitbahay niya. Pero kapag may kailangan sila, ay, sa kanila naaalala na nag-e-exist tayo. Gaano katotoo ang pag-uusap na yon? Ngayon, pinapanood si Elena na naghahawak-hawak ng mga kamay ng kinakabahan habang mental na kinakalkula ni Gregorio ang halaga ng bago kong buhay. Perpektong naintindihan ko ang ibig sabihin ni Manang Marta. Ang pagbabago kay Elena ay unti-unti pero walang tigil. Sa loob ng unang ilang taon ng kasal niya, tumatawag pa rin siya paminsan-minsan, pero ang mga pag-uusap ay naging mechanical, puno ng awkward na katahimikan. Palagi si Gregorio sa likuran, umuubo o nagkokomento na pinuputol ang mga usapan namin na parang matatalim na talim. Ang mama mo, laging may drama? Narinig kong sabi niya minsan noong inakala ni Elena na ibinaba na niya ang telepono. Ang nanay ko, hindi kami binabagabag ng personal problems niya. Personal problems. Ganoon inuri ni Gregorio ang kalungkutan ko, ang natural kong kagustuhan na makipag-ugnayan sa kaisa-isa kong anak, ang pangangailangan kong maging bahagi ng bago niyang pamilya. Lahat ng naramdaman at kailangan ko ay nabawasan, naging personal problems na gumugulo sa perpekto nilang buhay may asawa. Ang mga imbitasyon ng pamilya ay nagsimula nang dumating ng mas madalang hanggang sa tuluyan ng nawala. Una, ang hapunan sa Thanksgiving. Maliit lang ngayong taon, ma. Kaming 4 lang. Tapos, ang Pasko. May sakit ang mga bata. Mas mabuting ipagpaliban muna. Tapos, ang mga kaarawan. Nagulo ang lahat dahil sa trabaho ni Gregorio. Bawat dahilan ay sinamahan ng mga walang lamang pangako tungkol sa susunod na pagkakataon na hindi naman dumating. Nag-develop si Elena ng espesyal na talento sa paggawa ng bawat pagtanggi na parang makatwiran. Bawat eksklusyon ay parang pansamantala, bawat pag-iwan ay parang para sa ikabubuti ko. Ayaw naming maramdaman mong obligado kang pumunta, ma. Matanda ka na para magpahinga at mag-enjoy sa katahimikan mo. Ang katahimikan ko, na parang ang kalungkutan ay isang regalo na hiniling ko. Na parang ang paggising tuwing umaga sa isang tahimik na apartment ay ideya ko ng kaligayahan. Na parang ang pagluluto para sa isa at pagkain sa harap ng telebisyon ay ang definisyon ko ng isang buong buhay. Lumipas ang mga taon na parang mga pahina ng isang kalendaryo na walang nagbabasa. Naging predictable ang routine ko kaya alam na ng mailman kung anong oras ko didiligan ang mga halaman sa maliit kong balcony. Lunes, maghanda ng apple pie. Apple. Martes, jello salads ng iba't ibang lasa. Miyerkules, chocolate fudge cakes na nabenta ng parang hotcakes. Huwebes, muffins na nagpabango sa buong apartment ko. Biyernes, pumpkin spice turnovers. Sabado, maghanda ng lahat para sa araw ng market. Linggo, ang market, ang mga babae, ang mga pag-uusap na pansamantalang pumupuno sa kawalan sa dibdib ko. Pero may mga sandali rin ng matinding kalungkutan na akala ko ay lulunod na ako rito. Buong gabi akong gising, nakatingin sa telepono na hindi tumunog, naghihintay ng text na hindi dumating.
Mga Pasko na ipinagdiriwang ng may mga television special at isang maliit na artipisyal na puno na ako lang ang nagdekorasyon. Bagong taon na sinalubong ng may isang baso ng maligamgam na sparkling wine at ang panibagong pag-asa na baka ito na ang taon ng muling pagkikita. Ang pinakamatinding sakit ay dumating sa hindi inaasahang sandali kapag nakita ko ang mga buong pamilya sa parke. Kapag narinig ko ang ibang lola na nag-uusap tungkol sa mga apo nila. Kapag dumaan ako sa mga tindahan ng laruan at inisip kung ano ang gusto ng mga apo ko. Si Elena ay nagkaroon ng 3 anak na nakilala ko lang sa malalabong litrato sa social media na tiningnan ko mula sa fake accounts na parang isang espiya sa sarili kong pamilya. Mama, ang boses ni Elena ang nagpabalik sa akin sa kasalukuyan. Alam naming nagkamali kami. Nagkamali? Ang salita ay lumabas sa bibig ko na parang bala. Ang burahin ng mama mo sa buhay mo sa loob ng 12 taon ay nagkamali? Ang tanggihan ang mga anak mo ng pag-ibig ng lola nila ay nagkamali? Umayos ng upo si Gregorio nang hindi komportable. Sa wakas ay naintindihan na ang pag-uusap na ito ay hindi magaganap ayon sa plano niya. Patuloy siyang nag-scan sa living room ko, nagkakalkula, nag-e-evaluate, nagpaplano ng susunod niyang hakbang na parang ang bihasa niyang manipulator noon pa. Hindi iyon nagkamali, patuloy ko, ramdam ang katotohanan na bumubuhos mula sa lalamunan ko na parang mainit na lava matapos ang maraming taon na nakatago. Iyon ay mga desisyon na sadyang ginawa, pinagplanuhan at malupit. Pinili ninyo akong burahin sa buhay ninyo na parang luma akong muebles na hindi na kailangan. Nagsimulang humikbi si Elena pero wala na ang luha niya ng kapangyarihan para i-disarm ako tulad ng dati. Umiyak ako ng nag-iisa ng maraming gabi, nagtataka kung ano ang nagawa kong mali, kung paano ako nagkulang bilang isang ina, kung bakit hindi sapat ang walang kondisyon kong pag-ibig para panatilihing magkasama ang pamilya ko. Mama, pakiusap, hayaan mo kaming magpaliwanag. Sinubukan ni Elena sa pagitan ng mga hikbi. Magpaliwanag ng ano? Tumaas ang boses ko nang hindi ko makontrol. Ipaliwanag mo ba sa akin kung bakit hindi ko alam na naglalakad na ang apo ko? Kung bakit wala ako noong nalaglag ang unang ngipin ng apo kong lalaki? Kung bakit gumugol ako ng Duolfo Pasko sa pagluluto para sa wala habang kayo ay bumubuo ng alaala ng pamilya nang wala ako? Sa wakas, nagsalita si Gregorio gamit ang condescending na tono na pinerpekto niya sa loob ng maraming taon. Amelia, naiintindihan naming nasasaktan ka, pero minsan, kailangan ng space ng mga pamilya para lumaki. Wala itong personal laban sa iyo. Ang tawa na lumabas sa lalamunan ko ay naging sobrang pait kaya nagulat ako. Walang personal, Gregorio. Ginawa mong estranghero ang anak ko. Nagtanim ka ng lason sa puso niya laban sa akin. Nagdesisyon ka na wala akong lugar sa buhay na binubuo ninyo. Naalala ko nang may masakit na kalinawan ng araw na ipinahayag sa akin ni Elena ang huling desisyon niya. Iyon ay isang Martes na umuulan noong Oktubre, eksaktong 12 taon na ang nakalipas. Dumating siya sa apartment ko na may ekspresyon na hindi ko pa nakita sa mukha niya noon. Malamig, malayo, na parang gumagawa siya ng isang hindi magandang obligasyon. Mama, nag-uusap kami ni Gregorio. Nagsimula siya nang hindi man lang tinatanggap ang kape na inihanda ko para sa kanya tulad ng dati. Sa tingin namin, mas mabuti kung magkakaroon ka ng mas kaunting kontak sa amin sa loob ng ilang panahon. Mas kaunting kontak? Tanong ko, ramdam ang mundo na umuugoy sa ilalim ng mga paa ko. Ano ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, hindi ka na welcome sa bahay namin. Ibig sabihin, ayaw na naming tumatawag ka palagi. Ibig sabihin, kailangan namin ng space para maging pamilya ng walang external interference. External interference. Iyan ang tawag sa akin ng sarili kong anak. Na parang meddling neighbor ako. Isang estranghero na nakikialam sa mga bagay na hindi ko naman dapat pakialaman. Hindi ang mama niya na nagdala sa kanya ng 9 na buwan sa sinapupunan, na gumugol ng mga gabing walang tulog kapag nilalagnat siya, na nagtrabaho ng double shifts para bayaran ang college niya. Elena, hindi ko maintindihan kung ano ang nagawa kong mali, kung paano ako nagkulang sa iyo.
Binasag ang boses ko, pero nanatili siyang hindi naapektuhan. Hindi tungkol sa kung ano ang nagawa mong mali, Mama. Tungkol ito sa kung ano ang pinakamabuti para sa kasal ko at sa mga anak ko. Kailangan malaman ni Gregorio na inuuna ko ang nuclear family namin kaysa sa kahit sino pa. Kahit sino pa. Iyon ako sa anak ko. Kahit sino pa. Pero Elena, ako ang mama mo. Ako ang lola ng mga anak mo. Hindi ako estranghero na nagbabanta sa kasal mo. Sabi ni Gregorio, ang mga biyenan palaging nagdudulot ng problema sa mga bagong kasal. Sabi niya, mas mabuting magtatag ng malinaw na boundary mula sa simula. Sabi ni Gregorio, iniisip ni Gregorio, kailangan ni Gregorio. Sa isang punto, ang boses ng anak ko ay naging echo niya. Ang mga iniisip niya ay napalitan ng kanya. Ang puso niya ay nareprogram para tumibok sa ritmo na itinakda niya. At paano naman ang sinasabi mo, Elena? Paano naman ang iniisip mo? Paano naman ang puso mo? Nanatili siyang tahimik sa loob ng mahabang minuto at sa isang sandali, inakala kong babalik sa akin ang anak na pinalaki ko ng may sobrang pag-ibig. Pero nang magsalita siya, ang boses niya ay naging guwang, nagpraktis na parang nagre-recite siya ng mga linya mula sa isang dula. Sa tingin ko, tama si Gregorio. Sa tingin ko, ito ang pinakamabuti para sa lahat kasama ka, Mama. Maaari kang magkaroon ng sarili mong buhay nang walang inaalala tungkol sa amin. Iyon ang huling totoong pag-uusap namin. Matapos ang araw na yon, naging multo si Elena na paminsan-minsan ay nagpapadala sa akin ng malamig, superficial na text message. Sana ayos ka, Ma. Happy birthday. Happy New Year. Mga automatic message na walang kaluluwa, walang pag-ibig, tulad ng mga ipinapadala ng isang kumpanya sa mga customer nito. Ang unang ilang buwan matapos ang breakup na iyon ay ang pinakamadilim sa buhay ko. Pumayat ako. Nawalan ako ng tulog, nawalan ako ng pag-asa. Tuwing umaga, gumigising ako na umaasang isa lang itong bangungot. Natatawag si Elena para humingi ng tawad, na babalik ang lahat sa dati. Pero nanatiling tahimik ang telepono at lalong bumigat ang realidad bawat araw. Si Manang Marta ang nagligtas sa akin mula sa paglubog ng tuluyan sa depression. Nagpakita siya sa pinto ko isang linggo ng umaga noong 3 araw na akong nasa kama nang hindi naliligo, hindi kumakain ng higit sa saltine crackers at iced tea. Amelia, bumangon ka. May 2 kang pagpipilian. Maaari kang manatili rito na namamatay ng buhay para sa isang anak na hindi ka nararapat o maaari kang bumuo ng isang bagong buhay na karapat-dapat sa iyo. Ang mga salita niya ay naging matigas pero may lakas ng katotohanan. Noong hapon na iyon, tinulungan niya akong linisin ang apartment ko, ayusin ang mga recipe ko, at planuhin ang bago kong negosyo ng panghimagas. Kung magdudusa ka, sabi niya habang hinahalo namin ang unang batch ng pie filling sa loob ng ilang buwan, gawin mo iyon habang gumagawa ka ng isang bagay na productive. At kaya nagsimula ang bago kong buhay ng dahan-dahan, masakit, pero may determinasyon. Bawat pie na nabenta ko ay isang hakbang tungo sa emosyonal na kalayaan. Bawat nasisiyahang customer ay isang maliit na personal na tagumpay. Bawat pisong kinita ko ay patunay na may halaga ako, kahit hindi iyon nakita ng sarili kong anak. Ang mga linggo sa market ay naging weekly therapy ko. Ang mga babae na bumibili ng mga panghimagas ko ay naging bago kong pamilyang pinili. Nagbahagi kami ng mga kwento ng mga anak na walang utang na loob, ng mga kasal na naghati sa mga pamilya, ng kalungkutan ng pagiging isang ina sa isang lipunan na itinatapon ka kapag hindi ka na kailangan. Sinasabi ng anak ko na masyado akong dramatic kapag nagrereklamo ako na hindi siya bumibisita. Sinabi sa akin ng isang babae na nagngangalang Manang Josie habang sinusubukan ang mango jello ko. Pero hindi iyon drama. Iyon ay totoong sakit. Iyon ay ang pangunahing pangangailangan ng tao na maramdamang minamahal at pinahahalagahan ng mga dinala mo sa mundo. Ngayon, nakaupo sa living room ko, na mas malaki pa ang halaga kaysa sa lahat ng pag-aari ni na Elena at Gregorio, na alaala ko ang bawat luha, bawat gabing walang tulog, bawat kaarawan na nag-iisa,
Nakita ko sila roon, maliit at desperado, naghahanap ng isang bagay mula sa akin matapos akong talikuran ng higit sa 1 dekada. Kaya matapos ang 20 taon ng katahimikan, sabi ko ng may kontroladong boses, ano ba talaga ang nagdala sa inyo sa pinto ko? Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Gregorio at Elena. Sa wakas, umubo ulit siya. Amelia, ang totoo ay dumadaan kami sa isang napakahirap na panahon. Isang napakahirap na panahon. Inulit ko ang mga salita niya nang dahan-dahan, sinasabayan ang irony na parang mapait na pulot. Isang pambihirang pagkakataon na pumunta kayo para hanapin ako sa sandaling may problema kayo. Matapos ang 12 taon ng pag-iisip na ang existence ko ay walang kaugnayan sa perpekto ninyong buhay. Umayos ng upo si Gregorio nang hindi komportable sa sofa. Malinaw na inihahanda ang speech na pinraktis niya noong nagmamaneho papunta sa bahay ko. Iniiwasan niya ang mga mata ko habang binuo ang mga salita na inakala niyang magpapalambot sa puso ko. Bumagsak ang construction company, 6 na buwan na ang nakalipas. Sa wakas ay umamin siya. Nawala ang lahat ng ipon namin. Ang bahay ay in foreclosure. Kinailangan ni Elena na umalis sa trabaho para alagaan ang mga bata dahil hindi namin kayang magbayad ng daycare. Nakatira kami sa mga magulang ko, pero may problema rin sila sa pera. Tumango si Elena ng desperado na parang ang pag-confirm sa kasawian nila ay automatikong magdudulot ng habag ko. Mama, nagtatanong ang mga bata kung bakit wala silang sariling kwarto, kung bakit palaging galit si Papa, kung bakit umiiyak si Mama sa gabi. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Sabi ko, sumandal sa Italian leather armchair ko. Kaya ngayon, kailangan na ako. Ngayon, nag-e-exist na ako. Ngayon, bahagi na ako ng pamilya. Napakadali naman. Sa loob ng 12 taon ng pagka-ostracize, nag-develop ako ng isang espesyal na kakayahan na basahin ang nasa likod ng mga salita. Para makita ang emotional manipulation, para protektahan ang sarili ko mula sa mga taong lumalapit lang kapag may kailangan sila. Itinuro sa akin ng mga babae sa market na madalas bumabalik ang mga anak sa mga magulang nila kapag sinaktan sila ng buhay. Hindi dahil sa totoong pag-ibig, kundi dahil sa purong pangangailangan. Hindi ganon, Ma, nagprotesta si Elena, nabasag ang boses niya. Palagi ka naming mahal, palagi ka naming iniisip. Nagkataon lang na ang mga circumstances. Pinutol ko siya ng may ngiti na hindi umabot sa mata ko. Pag-usapan natin ang mga circumstances, Elena. Noong nagka-pneumonia ang panganay mong anak, 8 taon na ang nakalipas at naospital ng 1 linggo. Nasaan ako? Noong nabalian ng braso ang pangalawa mong anak habang naglalaro ng soccer, 5 taon na ang nakalipas, tumawag ka ba sa akin? Noong nagkaproblema ang bunso mong anak sa paaralan noong nakaraang taon, naisip mo bang humingi ng payo sa lola niya? Bawat tanong ay parang pana na tinamaan ang sentro ng pagkakasala niya. Namutla si Elena sa bawat isa dahil alam niya na pareho ang sagot. Hindi niya ako naisip sa anumang mahirap na sandali sa buhay nila. Ngayon lang, kapag kailangan nila ng pera, kapag gumuho na ang mundo nila sa pinansyal, naalala nila na may mama sila. Alam naming may problema ka sa pera, bulong ni Gregorio. Sinubukan ipaliwanag ang hindi maipaliwanag. Ayaw naming maging pabigat sa iyo noong halos hindi mo kayang suportahan ang sarili mo sa pagbebenta ng panghimagas. Ang kapal ng mukha ng komento niya ay nagpatahimik sa akin ng isang sandali. Hindi lang nila pinaliwanag ang exclusion ko dahil sa kahirapan ko, kundi may lakas pa ng loob silang aminin iyon ng hayagan, na parang iyon ay isang balidong dahilan para iwanan ng isang mahal sa buhay. Ganun pala, sabi ko nang may kalmadong ikinagulat ko. Kaya pala, hindi ako good enough para sa inyo noong mahirap ako, pero ngayon na alam ninyo ang bago kong financial situation, bigla akong naging valuable para bisitahin. Ang katotohanan tungkol sa pagbabago ng ekonomiya ko ay isang bagay na hindi nila maiisip. 3 buwan na ang nakalipas habang naghahanda ako ng mga pie para sa bentahan sa linggo. Nakatanggap ako ng tawag na nagpabago sa kapalaran ko ng tuluyan.
Iyon ay isang abogado mula sa lungsod na nag-i-inform sa akin tungkol sa pagkamatay ni Tita Juana, kapatid ng yumaong papa ko, na nakatira sa Estados Unidos sa loob ng 40 taon nang hindi namin masyadong alam ang tungkol sa kanya. Si Tita Juana ay ang black sheep ng pamilya, ang umalis ng bata pa para hanapin ang American Dream at hindi na bumalik. Sa loob ng mga dekada, nakatanggap lang kami ng paminsan-minsang Christmas postcards, pero hindi namin alam kung ano ang nangyari sa buhay niya. Lumabas na naging sobrang tagumpay niya. Ang minana ay isang bahay sa Los Angeles na nabenta sa halagang 75 milyong piso, 75 milyong piso. Mga bank account na may 25 milyong piso, 25 milyong piso, at ilang investment na umabot pa sa 100 milyong piso. 100 milyong piso. Isang gabi, mula sa pagbibilang ng mga sentimos para makabili ng mga ingredients para sa mga panghimagas ko, naging mas marami na ang pera ko kaysa sa pinangarap ko. Pero ang pinakamahalaga sa minana na iyon ay hindi ang pera. Iyon ay ang liham na iniwan ni Tita Juana para sa akin. Sa liham na iyon, sinabi niya sa akin kung paano niya sinundan ang buhay ko sa social media. Kung paano niya nakita ang kalungkutan ko, ang pag-iwan ng pamilya ko, ang araw-araw kong pakikibaka para mabuhay. Ipinaliwanag niya na nagdesisyon siyang iwan sa akin ang lahat dahil nakita niya sa akin ang parehong malakas na babae na siya, isang taong minamaliit at iniiwan ng pamilya niya, pero hindi kailanman sumuko. Amelia, sabi sa liham sa nanginginig na sulat kamay ng isang 92 taong gulang na babae. Nakita ko kung paano ka trinato ng anak mo. Nakita ko ang dignidad at kalungkutan mo. Ang pera na ito ay para mabuhay ka sa huling mga taon mo bilang reyna na palagi ka, hindi bilang pulubi na gusto nilang maging ka. Gamit ang minana na iyon, binili ko itong bahay sa tabi ng dagat. Isang lugar kung saan maaari akong gumising tuwing umaga na nakikinig sa alon at humihinga ng sariwang hangin, malaya mula sa masakit na alaala at toxic na tao. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, natulog ako ng may lubos na kapayapaan. Mama, sinubukan ni Elena na lumapit sa akin, pero itinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. Alam naming gumawa kami ng kakilakilabot na pagkakamali. Alam naming sinaktan ka namin sa mga paraang hindi mapapatawad, pero pamilya kami. Dugo. Dugo? Pinutol ko ng may mapait na tawa. Elena, ang dugo ay walang kabuluhan, nang walang respeto, walang pag-ibig, walang pagsasaalang-alang. Ginawa mong basang papel ang koneksyon ng pamilya natin na itinapon mo sa basura noong hindi mo na kailangan. Yumuko si Gregorio, nag-adapt ng postura ng pinagplanuhang vulnerability na malamang ay pinraktis niya sa harap ng salamin. Amelia, naiintindihan namin ang sakit mo. Naiintindihan namin ang galit mo, pero inosente ang mga bata sa lahat ng ito. Hindi sila nararapat na magdusa para sa mga pagkakamali namin. Nariyan na, ang card na iniligtas niya para sa huli. Ang mga bata, ang mga apo kong hindi ko kilala, ang pinakamakapangyarihang emotional manipulation na mayroon sila sa arsenal nila. Alam nilang ang pagbanggit sa mga bata ay maaaring magpalambot sa puso ko, na tumigas sa loob ng maraming taon ng pagpapabaya. Ang mga bata? Tanong ko, ramdam ang paghahalo ng sakit at galit sa dibdib ko. Ang parehong mga bata na lumaki nang hindi alam na may lola sila na mamahalin sila ng walang kondisyon? Ang parehong mga bata na tinanggihan ng pag-ibig, karunungan at pangangalaga ng lola nila sa loob ng lahat ng taon na ito. Nagsimulang humikbi ulit si Elena, pero sa pagkakataong ito, ang luha niya ay tila totoo, mabigat sa bigat ng totoong pagkakasala. Mama, hindi namin inisip ang long-term consequences. Sabi ni Gregorio, mas mabuti iyon para sa kasal na ang mga biyenan ay palaging nagdudulot ng problema. Sabi ni Gregorio, inulit ko, tumingin ng direkta sa lalaki na nag-orkestra ng pagkasira ng relasyon ko sa anak ko. Inisip ni Gregorio, nagdesisyon si Gregorio. At nasaan ang sarili mong boses, Elena? Nasaan ang sarili mong puso? Nawala ang boses ko sa isang lugar sa pagitan ng mga pangako ng isang perpektong kasal at ang takot na salungatin ang asawa ko. Umamin si Elena nang may katapatan na pansamantalang nag-disarm sa akin.
Pero mama, ngayon, naiintindihan ko ang lahat ng nawala sa amin. Nagtatanong ang mga bata kung bakit wala silang lola dahil pinag-uusapan ng mga kaibigan nila ang mga lola nila at wala silang kilala. Ang mga salita niya ay parang balaraw na tumama ng direkta sa puso. Pero natuto akong huwag hayaan ang sakit na takpan ang paghuhusga ko. Sa loob ng 20 taon, nag-fantasize ako tungkol sa sandaling ito, ang pagbabalik ni Elena, ang pag-amin ng pagkakamali niya, ang pagkakataong makilala ang mga apo ko. Pero ngayon na nangyayari ito, naintindihan ko na sobrang huli na at para sa maling dahilan. Alam mo ba kung ilang kaarawan ng mga apo ko ang pinalampas ko habang binubuo ninyo ang perpekto ninyong pamilya nang walang external interference? Tanong ko, tumigas ang boses ko sa bawat salita. Alam mo ba kung ilang gabi akong nagising na nag-i-imagine kung ano ang mga boses nila, ang mga tawa nila, ang mga personality nila? Alam mo ba kung ilang laruan ang binili ko at inilagay sa isang kahon, naghihintay ng araw na hindi dumating? Nanginig si Gregorio, malinaw na hindi komportable sa direksyon ng pag-uusap. Ang plano niya ng emotional softening ay hindi gumana ayon sa inaasahan niya at nakita kong mental siyang nagkakalkula ng susunod niyang manipulative move. Amelia, naiintindihan naming nasasaktan ka. Namagitan siya sa condescending na boses na pinerpekto niya sa loob ng maraming taon. Pero ngayon, maaari nating baguhin ang lahat ng iyan. Maaari kang makilala ng mga bata. Maaari silang gumugol ng oras sa iyo. Maaari tayong maging pamilya ulit. Pamilya? Inulit ko, sinasabayan ng irony ng mga salita niya. Ang ibig mo bang sabihin, ang uri ng pamilya kung saan welcome ang lola kapag may pera lang siya para ayusin ang problema ng mga irresponsabling matatanda? Ang bahay ay napuno ng matinding katahimikan. Sa malalaking bintana, nakita ko ang alon ng karagatan na humahampas sa mga bato, isang patuloy na paalala ng bago kong kalayaan at ang pinaghirapan kong kalayaan. Ang lugar na ito ay kumakatawan sa lahat ng naabot ko nang wala sila. Lahat ng binuo ko mula sa abo ng pag-iwan sa akin. Sa loob ng 3 buwang ito ng paninirahan sa tabi ng dagat, nag-develop ako ng isang ganap na bagong routine. Gumising ako tuwing umaga sa tunog ng mga sigal, hindi sa tahimik na iyak ng kalungkutan. Inihanda ko ang kape ko sa isang kusina na may kagamitan ng pinakamahusay na appliances, hindi sa maliit na space kung saan dati ay binibilang ko ang bawat sentimo para sa pangunahing ingredients. Naglakad ako sa dalampasigan tuwing sunset, ramdam ang buhangin sa pagitan ng mga daliri ng paa ko at ang maalat na hangin sa buhok ko, malaya mula sa emosyonal na bigat na dinala ko sa loob ng maraming taon. Nagsimula rin akong tumulong sa ibang matatandang babae na, tulad ko, ay iniwan ng mga pamilya nila. Lumipat si Manang Marta sa isang apartment malapit sa bahay ko at magkasama, gumawa kami ng isang maliit na support group para sa mga babae na may parehong sitwasyon. Tuwing Miyerkules ng hapon, nagtitipon kami sa living room ko para magbahagi ng mga kwento, emotional survival strategies at syempre, ang sarili kong panghimagas. Ang kalayaan, sinabi sa akin ni Manang Marta sa isa sa mga pagtitipon na iyon, ay ang pag-unawa na hindi mo kailangan ng approval ng mga taong nanakit sa iyo para maging masaya. Ang mga salita niya ay umalingaw-ngaw sa puso ko na parang kampana ng katotohanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mga dekada, nabubuhay ako para sa sarili ko. Hindi naghihintay ng mga tawag na hindi dumating. Hindi nagluluto para sa mga anak na hindi bumibisita. Hindi nangangarap ng mga family reunion na nag-e-exist lang sa imahinasyon ko. Mama? Lumapit si Elena sa gilid ng armchair ko. Ang mga mata niya ay namumula-mula sa pag-iyak. Alam kong hindi ko deserved ang tawad mo. Alam kong hindi ko deserved ang pangalawang pagkakataon. Pero sumusumpa ako sa mga anak ko na kung tutulungan mo kami ngayon, magiging iba ang mga bagay-bagay. Magiging iba ako. Iba paano? Tanong ko. Pinanatiling malamig at kontrolado ang boses ko. Iba hanggang sa maresolba ninyo ang problema ninyo sa pera at hindi mo na ako kailangan? Iba hanggang sa magdesisyon ulit si Gregorio na ako ay isang interference sa perpekto niyang kasal? Tumayo si Gregorio nang biglaan,
Sa wakas ay pinakita ang tunay niyang ugali nang naintindihan niya na hindi gumagana ang manipulation strategy niya. Tingnan mo, Amelia, naiintindihan kong may galit ka, pero ang realidad ay nagkakamali tayong lahat sa mga pamilya. Ang mahalaga ay ang magpatuloy, hindi ang may stuck sa nakaraan. Ang komento niya ay parang sampal sa mukha. Matapos ang 12 taon ng sadyang pag-iwan, may lakas pa ng loob siyang paliitin ang sakit ko bilang may stuck sa nakaraan. Na parang ang pagdusa ko ay isang whimsical choice sa halip na isang direktang resulta ng mga malulupit nilang aksyon. Magpatuloy. Tumayo ako mula sa armchair ko, ramdam ang lahat ng dignidad ko na tumaas na parang toreng bakal. Gregorio, nagpatuloy na ako. Nagtayo ako ng isang bagong buhay nang wala kayo. Nakahanap ako ng kapayapaan nang wala ang presensya ninyo. Natuklasan ko ang halaga ko nang wala ang validation ninyo. Tinabunan ni Elena ang mukha niya ng mga kamay niya, humihikbi ng may desperasyon na sisira sana sa puso ko ilang taon na ang nakalipas. Pero ang puso na nakilala nila ay dahan-dahang namatay sa loob ng 12 taon ng kawalang interes at ipinanganak ulit bilang isang bagay na mas malakas, mas matalino, mas selective sa pag-ibig nito. Hindi mo naiintindihan, no? Patuloy ko, naglakad patungo sa bintana na tinatanaw ang karagatan. Pumunta kayo rito na umaasang makikita ang parehong sirang babae na iniwan ninyo 12 taon na ang nakalipas. Inaasahan ninyong makikita ang isang taong sobrang desperado sa pag-ibig ng pamilya, kaya handa siyang magbayad ng anumang presyo para sa ilang mumo ng pagmamahal. Ang katotohanan ay, sa loob ng unang ilang taon matapos ang pag-iwan nila, handa talaga akong magbayad ng anumang presyo. Ipamortgage ko sana ang kaluluwa ko para sa isang tawag sa telepono mula kay Elena. Ibenta ko sana ang lahat ng pag-aari ko para sa isang hapon kasama ang mga apo ko. Magmamakaawa ako sana para sa tawad para sa mga pagkakamali na hindi ko naman ginawa para lang maging bahagi ng buhay nila ulit. Pero itinuro sa akin ng oras at sakit ang mahahalagang aral tungkol sa pagmamahal sa sarili at personal na dignidad. Ang mga hapon kasama si Manang Marta at ang ibang mga babae ay nagpakita sa akin na mas karaniwan ang pag-iwan ng pamilya kaysa sa inakala ko. At ang pag-survive dito ay hindi lang posible, kundi maaari ring maging simula ng isang mas totoo at mas nakakabusog na buhay. Sa loob ng maraming taon, sinisi ko ang sarili ko. Umamin ako, nakatingin pa rin sa karagatan. Inakala kong nagkulang ako bilang isang ina, na masyado akong nakikialam, masyadong present, masyadong mapagmahal. Pinahirapan ko ang sarili ko, hinahanap ang eksaktong sandali na nawala ko ang anak ko. Hinarap ko sila ng direkta at nakita ko kung paano sila naaapektuhan ng mga salita ko sa iba't ibang paraan. Si Elena ay tila lubos na nalungkot, na parang sa wakas ay naiintindihan niya ang laki ng pinsala na nagawa nila. Si Gregorio naman, nagpakita ng mga palatandaan ng inip at frustration. Malinaw na kinakalkula kung sulit pa bang ituloy ang strategy na ito o kung dapat siyang sumubok ng ibang approach. Pero sa huli, naintindihan ko ang katotohanan, patuloy ko. Hindi ko nawala ang anak ko dahil sa isang bagay na nagawa kong mali. Nawala ko siya dahil pinili niya ang isang lalaki na isinasaalang-alang ang pagkakaroon ng present mother-in-law bilang isang banta sa marupok niyang pagkalalaki. Nawala ko siya dahil mas pinahahalagahan niya ang approval ng asawa niya kaysa sa pag-ibig ng mama niya. Tumayo si Elena, umuugoy na parang pisikal na suntok ang mga salita ko. Mama, hindi ganoon. Hindi ako tumigil na mahalin ka. Naguluhan lang ako. Pinaniwala ako ni Gregorio na iyon ang pinakamabuti para sa lahat. Minanipula ka ni Gregorio, kinorektahan ko siya. Pero hinayaan mo siyang gawin iyon. Pinili mong paniwalaan ang mga kasinungalingan niya dahil mas komportable iyon kaysa ipagtanggol ang mama mo. Mas pinili mo ang artipisyal na kapayapaan ng isang controlling marriage kaysa sa discomfort ng pagtatatag ng malusog na boundaries sa asawa mo. Ang katahimikan na sumunod sa mga salita ko ay nakakabingi. Narinig ko ang tiktak ng orasan sa dingding, ang malalayong tunog ng alon, ang mabilis na paghinga ni Elena.
Nag-adopt si Gregorio ng matigas na postura na ginamit niya kapag nakaramdam siya na na-corner, naghahanda na gumanti o umatras ng strategic. Kaya, ano ang gusto mo sa amin? Sa wakas ay tanong ni Gregorio. Iniwan ang anumang pagkukunwari ng pagsisisi o vulnerability. Gusto mo ba kaming magmakaawa? Gusto mo ba kaming hiyain bilang paghihiganti sa nakaraan? Ang tanong niya ay nagbunyag eksakto kung ano ang inaasahan ko para sa kanya. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng emosyonal na pinsala o pagbuo ulit ng relasyon ng pamilya. Ito ay isang transaction, isang negosasyon kung saan inaasahan niyang magbayad ng pinakamababang presyo na kailangan para makakuha ng pinakamataas na benepisyo sa pera. Hindi ko gusto ang kahihiyan ninyo, Gregorio. Sagot ko nang may katahimikan na ikinagulat ko. Ang gusto ko ay isang bagay na malamang ay hindi mo maibibigay. Tunay na respeto, walang kondisyon na pag-ibig, at ang pag-amin na gumugol kayo ng 12 taon sa pagtrato sa akin na parang basura. Tumayo si Elena mula sa sofa nang may nanginginig na galaw. Lumapit sa akin nang nakaunat ang mga kamay na parang gusto niya akong hawakan pero hindi naglakas loob. Mama, may bibigay ko iyan. Kinikilala ko ang lahat ng pinsala na ginawa namin sa iyo. Gumugol ako ng mga huling buwan na ito, nagising sa gabi, naaalala ang bawat malupit na sandali, bawat tawag na hindi ko binalik, bawat imbitasyon na hindi ko ipinadala. Ang mga huling buwan na ito, pinutol ko, napansin ang specificity ng pag-amin niya. Ano ang nangyari eksaktong 3 buwan na ang nakalipas na nagpaalala sa iyo na may inabandona kang mama? Nawala ang kulay sa mukha niya na parang nahuli siya sa isang kasinungalingan. Tiningnan siya ni Gregorio nang may babala, pero huli na. Nakita ko ang hindi pagkakapare-pareho sa kwento niya ng kusang pagsisisi. Kami, nauutal si Elena na desperadong naghahanap ng tamang salita. Nalaman ninyo ang tungkol sa minana ko. Kinumpleto ko ang pangungusap para sa kanya. Ramdam ang lahat ng piraso ng puzzle na perpektong nahulog sa lugar. May nagkwento sa inyo tungkol sa bago kong bahay, tungkol sa bago kong financial situation. Kaya kayo naririto. Hindi dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa tunay na pagsisisi, kundi dahil nalaman ninyo na ang mama na iniwan ninyo ay may pera na ngayon. Sinubukan ni Gregorio na kontrolin ulit ang sitwasyon, pero ang maskara niya ng vulnerability ay tuluyang nabasag. Amelia, hindi totoo iyan. Siyempre, narinig namin ang tungkol sa swerte mo at masaya kaming malaman na ayos ka, pero pumunta kami. Bakit kayo pumunta? Dahil wala na kayong pera. Pinutol ko ng may lamig na humiwa na parang talim. Pumunta kayo dahil desperado kayong kailangan ng pera at ako ang huli ninyong pag-asa. Pumunta kayo dahil kinakalkula ninyo na ang 2 taon ng pag-iwan ay maaaring mapatawad ng may ilang magaling na pag-arte ng luha at mga walang lamang pangako ng pagkakasundo. Ang katotohanan tungkol sa kung paano nila nalaman ang tungkol sa bago kong sitwasyon ay dumating sa akin noong nakaraang linggo sa pamamagitan ni Manang Marta. Ang pamangkin niya ay nagtatrabaho sa bangko kung saan hinawakan ang transfer ng minana ko at narinig niya ang mga pag-uusap tungkol sa babaeng nagbebenta ng pie at may milyon-milyong piso na ngayon. Mabilis kumalat ang tsismis sa maliliit na bayan, lalo na kapag sangkot ang mga ganitong dramatikong pagbabago sa ekonomiya. Si Mang Pedro sa bakery ang nagkwento sa kalahati ng bayan. Ipinaliwanag ni Manang Marta sa isa sa mga hapon namin ng kape. Sabi niya, nagtatanong-tanong sina Elena at Gregorio tungkol sa'yo. Gustong malaman kung totoo na yumaman ka ng magdamag. Ang impormasyon na iyon ay parang bakuna laban sa anumang romantikong pag-asa na baka inalagaan ko para sa isang tunay na muling pagkikita. Nang makita ko silang lumitaw sa pinto ko, alam ko na eksakto kung bakit sila naroroon at kung ano ang gusto nila sa akin. Mama, oo, nalaman namin ang tungkol sa minana mo. Sa wakas ay umamin si Elena, umaagos ang luha sa pisngi niya. Pero hindi iyon nangangahulugang naririto lang kami para sa pera. Naririto kami dahil naintindihan namin na nagawa namin ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay namin. Naiintindihan mo na ngayon? Tanong ko,
naglakad sa kusina at nagbuhos ng isang baso ng malamig na tubig para sa sarili ko. Hindi mo naintindihan sa loob ng 12 taon na ginugol ko sa pag-iyak dahil sa kawalan mo. Hindi mo naintindihan noong gumugol ako ng 3 magkakasunod na Pasko sa ospital ng may pneumonia dahil humina ang immune system ko dahil sa kalungkutan. Hindi mo naintindihan noong kinailangan kong ibenta ang wedding jewelry ko para bayaran ang gamot. Bawat pagbubunyag ay isang bomba na sumabog sa matinding katahimikan ng living room ko. Walang alam si Elena tungkol sa mga sakit ko, ang krisis ko sa pera. Ang mga gabi na naisip ko na mas madali kung hindi na lang ako gigising kinabukasan. Para sa kanya, nag-exist ako sa isang time bubble, frozen sa sandali ng pag-alis niya, matiyagang naghihintay ng posibleng pagbabalik niya. Hindi namin alam, bulong ni Elena, pero ang dahilan niya ay naging guwang kahit sa sarili niya. Hindi mo alam dahil hindi ka nagtanong, kinorektahan ko siya. Sa loob ng 12 taon, maaari mo sanang kunin ang telepono kahit minsan lang para alamin kung paano ang mama mo. Maaari ka sanang magpadala ng isang text message na nagtatanong kung may kailangan ako. Maaari ka sanang dumaan sa apartment ko para tingnan kung buhay pa ako. Tumayo si Gregorio ng biglaan. Malinaw na frustrated na ang plano niya ng emotional manipulation ay hindi nagbibigay ng inaasahang resulta. Sige na Amelia, naiintindihan namin. Galit ka. Pero naririto kami ngayon. Naririto kami para humingi ng tawad, gustong ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi ba may halaga iyan? Ang tanong niya ay nagbunyag ng lalim nang hindi niya pagkakaintindi sa pinsala na nagawa nila. Para sa kanya, ang tawad ay isang bagay na maaaring makuha sa pagpapakita lang at paghingi ng tawad. Na parang ang 12 taon ng emotional abandonment ay maaaring mabura ng may isang hindi komportableng pag-uusap. Ang may halaga, Gregorio, ay ang sandali na nagdesisyon kayong pumunta. Hindi kayo pumunta noong kailangan ko kayo. Pumunta kayo noong kailangan niyo ako. Naglakad ako sa bintana na tinatanaw ang likod bahay kung saan nagtanim ako ng mga pulang rosas na namumukadkad ng maganda sa ilalim ng araw sa baybayin. Ang mga rosas na iyon ay kumakatawan sa muling pagsilang ko, ang kakayahan kong lumikha ng kagandahan kahit matapos akong malupit na pruned ng mga taong dapat ay nag-aalaga sa akin. Sa loob ng lahat ng taon na ito, patuloy ko nang hindi lumilingon para tingnan sila. Nag-develop ako ng isang napakasimpleng philosophy tungkol sa relasyon ng tao. Ipinapakita sa iyo ng mga tao kung sino talaga sila sa pamamagitan ng mga aksyon nila, hindi sa mga salita nila. Pinakita ninyo sa akin na wala akong halaga sa buhay ninyo kapag maayos ang mga bagay-bagay. Lumapit si Elena sa likod ko at naramdaman ko ang nanginginig niyang presensiya malapit sa balikat ko. Mama, bata pa kami, tanga, na impluwensyahan ng maling ideya tungkol sa kasal at pamilya. Pero nag-mature na kami. Nawalan kayo ng pera. Kinorektahan ko siya ng hindi lumilingon. Hindi kayo nag-mature. Nawalan kayo ng pera at ngayon na kailangan ninyo ng tulong sa pera, bigla ninyong naalala na may mama kayo. Ang katahimikan na sumunod ay nabasag ng tunog ng telepono ko. Si Manang Marta iyon malamang ay tumatawag para sa weekly gardening session namin. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail, pero ipinaalala sa akin ng tawag niya ang isang mahalagang bagay. Mayroon akong buo at nakakabusog na buhay nang wala sila. Mayroon akong tunay na pagkakaibigan, layunin, kapayapaan ng isip. Hindi ko kailangan ng validation mula sa mga taong nagtrato sa akin na parang disposable object. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit na sandali sa lahat ng taon na ito? Tanong ko, sa wakas ay humarap sa kanila. Hindi noong tumigil kayo sa pag-imbita sa akin sa mga celebration. Hindi noong tumigil kayo sa pagtawag. Iyon ay noong naintindihan ko na mahal ko kayo ng walang kondisyon. Pero ang pag-ibig ninyo para sa akin ay may mga kondisyon na hindi ninyo kailanman ipinaliwanag ng malinaw. Nagsimulang humikbi ulit si Elena. Pero sa pagkakataong ito, ang luha niya ay tila nagmumula sa mas malalim, mas tunay na lugar. Mama, mahal kita. Palagi kitang mahal. Nagkataon lang na hinayaan kong kumbinsihin ako ng iba na ang pag-ibig na iyon ay may problema para sa kasal ko. At ngayon na ang kasal ninyo ay nasa isang krisis sa pera. Inobserbahan ko, bigla na lang,
ang pag-ibig na iyon ay hindi na may problema? Napakadali naman. Nanatiling tahimik si Gregorio sa loob ng huling ilang minuto, pero nakita ko ang isip niya na nagtatrabaho, nagkakalkula, nag-e-evaluate, naghahanap ng isang bagong anggulo ng pag-atake. Sa wakas, nagsalita siya, nag-adopt ng ibang tono, mas direkta at mas kaunting manipulative. Tingnan mo, Amelia, maging matapat tayo rito. Kailangan namin ng tulong sa pera. May pera ka, pamilya kami, kahit nagkaproblema kami sa nakaraan. Hindi ba natural lang sa pamilya na magtulungan sa mahihirap na panahon? Ang brutal niyang katapatan ay halos nakakapresko matapos ang sobrang daming hindi maganda ang pag-arte ng emotional manipulation. Sa wakas, nag-uusap kami ng malinaw tungkol sa kung ano talaga ang gusto nila sa akin. Nakakatuwang binanggit mo ang konsepto ng pagtulong ng pamilya sa isa't isa. Sagot ko ng may ngiti na malayo sa pagiging mainit. Nasaan ang family philosophy na iyon noong nagtatrabaho ako ng 14 oras sa isang araw na nagbebenta ng panghimagas para mabuhay? Nasaan ang family solidarity na iyon noong kinailangan kong pumili sa pagitan ng pagbili ng gamot o pagkain? Alam mo ba kung ano ang pinaka-pathetic sa lahat ng ito? Patuloy ko, ramdam ang mga taon ng nakatagong sakit na naging isang malinaw na kalinawan na humiwa na parang scalpel. Na kung pumunta kayo isang taon na ang nakalipas noong nakatira pa ako sa maliit na apartment na iyon, noong nagbibilang pa ako ng mga barya para bumili ng ingredients, malamang ay tatanggapin ko kayo ng may bukas na mga kamay. Umiyak ako sana sa tuwa. Mapapatawad ko sana ang lahat ng walang kondisyon. Nagluto ako sana para sa inyo hanggang sa bumagsak ako sa pagod. Tinabunan ni Elena ang mukha niya ng mga kamay niya. Ang mga hikbi niya ngayon ay sinamahan ng panginginig ng katawan na nagpakita ng laki ng desperasyon niya. Si Gregorio naman, nag-adapt ng mas matinding postura, parang isang cornered animal na nag-i-evaluate ng escape options niya. Pero ang pera ay nagbigay sa akin ng isang bagay na hindi ko kailanman nagkaroon sa loob ng 12 taon ng pag-iwan. Patuloy ko, naglakad ng dahan-dahan sa living room ko na parang isang hukom na naghahatid ng sentensya. Nagbigay ito sa akin ng perspective. Nagbigay ito sa akin ng kalayaan na pumili kung sino ang deserve na maging bahagi ng buhay ko at kung sino ang hindi. Nagbigay ito sa akin ng kapangyarihan na magsabi ng hindi nang walang takot sa mga resulta. Sa loob ng unang ilang linggo ng paninirahan sa bahay na ito, gumugol ako ng maraming oras sa pagre-reflect tungkol sa eksaktong posibilidad na ito. Ano ang gagawin ko kung magpakita sina Elena at Gregorio sa pinto ko? Paano ako magre-react? Maaari ko bang mapanatili ang dignidad ko? O magugupo ako sa unang pagkakataon na mabawi ang anak ko? Si Manang Marta ang naging tagapayo ko sa mga malalim na reflection na iyon. Ang pera ay hindi nagbabago kung sino ka sa loob, sinabi niya sa akin habang umiinom kami ng tsaa sa bago kong terrace. Pero binabago nito kung paano ka tiningnan ng iba at kung paano mo tiningnan ang sarili mo. Ang tanong ay, gagamitin mo ba ang bagong perspective na iyon para maging mas matalino o para gumawa ng parehong emosyonal na pagkakamali ng nakaraan? Ang mga salita niya ay naging totoo. Ngayon, humaharap sa eksaktong senaryo na pinag-usapan namin. Naintindihan ko na binago talaga ako ng pera, pero hindi sa paraan na inaasahan ni na Elena at Gregorio. Hindi ako nito ginawang mas mapagbigay sa mga taong nanakit sa akin. Ginawa ako nitong mas selective sa kung sino ang deserve ng oras ko at ng emosyonal kong enerhiya. Mama, sinubukan ni Elena na lumapit ulit sa akin. Naiintindihan ko ang galit mo, naiintindihan ko ang sakit mo, pero hindi mo ba iniisip na ang lahat ay deserved ng pangalawang pagkakataon? Hindi mo ba iniisip na ang pag-ibig ng pamilya ay maaaring madaig ang anumang pagkakamali sa nakaraan? Pangalawang pagkakataon? Inulit ko, sinasabayan ng irony ng mga salita niya. Elena, nagkaroon ka ng libu-libong pagkakataon sa loob ng 20 taon para itama ang pagkakamali mo.
Bawat araw na gumising ka ay isang pagkakataon para tawagan ang mama mo. Bawat kaarawan, bawat Pasko, bawat Mother's Day ay isang pagkakataon para maalala na may pamilya ka na nagmamahal sa iyo ng walang kondisyon. Umayos ng upo si Gregorio nang hindi mapakali. Malinaw na kinakalkula kung dapat siyang makialam o hayaan si Elena na magpatuloy sa strategy niya ng emotional appeal. Patuloy siyang nag-scan sa bahay ko, nag-e-evaluate, nagkakalkula, malamang ay tinatantiya kung gaano kalaking pera ang kailangan niya para ayusin ang problema niya at kung gaano kalaki ang maaari nilang hingin sa akin nang hindi nagmumukhang sobrang sakim. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pangalawang pagkakataon at isang 100 pagkakataon, patuloy ko, ay ang mga pangalawang pagkakataon ay ibinibigay dahil sa pag-ibig. Ang mga 100 pagkakataon ay ibinibigay dahil sa desperasyon. Hindi kayo naririto dahil sa pag-ibig. Naririto kayo dahil sa desperasyon sa pera. Bumagsak si Elena sa sofa na parang pisikal na suntok ang mga salita ko. Tama ka, bulong niya ng may basag na boses. Sobrang tama ka, sobrang mga hypocrite kami. Makasarili kami ang lahat ng sinasabi mo. Ang pag-amin niya ng pagkakasala ay maaaring nakakaantig kung hindi ito sinamahan ng halatang inaasahan na ang pagkilala sa mga pagkakamali niya ay automatikong magreresulta sa tawad ko at, mas importante, sa tulong ko sa pera. Ang pagkilala sa mga pagkakamali mo ay ang unang hakbang lang, Elena. Ipinaliwanag ko ng may pasensya ng isang guro na nagpapaliwanag ng mga pangunahing konsepto sa isang mabagal na estudyante. Ang pangalawang hakbang ay ang pagtanggap sa mga resulta ng mga pagkakamali na yon. At ang mga resulta ng pag-iwan sa mama mo sa loob ng 12 taon ay hindi mawawala dahil lang kailangan mo ng pera ngayon. Pumunta ako sa kusina at nagsimulang magtimpla ng kape. Hindi dahil gusto kong pahabain ang pagbisita na ito, kundi dahil kailangan ko ng isang sandali para iproseso ang surrealism ng sitwasyon. Matapos ang sobrang daming taon ng pangangarap tungkol sa muling pagkikitang ito, ang realidad ay mas malamig at mas pinagplanuhan kaysa sa inakala ko. Habang nagtitimpla ang kape, narinig ko ang apurahang bulungan sa pagitan ni Elena at Gregorio sa living room. Hindi ko naintindihan ang eksaktong mga salita, pero ang tono ay malinaw na isa ng strategy at negosasyon. Inaayos nila ulit ang approach nila, naghahanap ng mga bagong anggulo ng manipulation. Bumalik ako na may tray na naglalaman ng isang tasa lang ng kape. Umupo ako sa paborito kong armchair at dahan-dahang uminom, inobserbahan sila na parang isang scientist na nag-aaral ng mga specimen sa isang laboratory. Hindi mo ba kami o-offeran ng kape? Tanong ni Gregorio, malinaw na naiinis sa kawalan ko ng tradisyonal na pagiging hospitable. Hindi, sagot ko ng simple. Hindi ito isang social visit. Ito ay isang negosasyon at sa negosasyon, ang pagiging hospitable ay nagpapahiwatig ng pantay na posisyon. Hindi tayo nasa pantay na posisyon. Si Elena ay tila lubos na nasaktan sa lamig ko, pero nagpakita si Gregorio ng ekspresyon ng nag-aatubiling respeto na parang sa wakas ay naiintindihan niya na ang babae sa harap niya ay hindi ang parehong iniwan nila 12 taon na ang nakalipas. Sige na, sabi ni Gregorio, nag-adopt ng mas direktang tono. Mag-usap tayo ng malinaw. Kailangan namin ng 5 milyong piso, 5 milyong piso, para isave ang bahay at magsimula ulit. Alam mong may pera ka. Alam mong pamilya kami. Ano ang kailangan mong marinig para tulungan kami? Ang tanong niya ay sobrang transactional, sobrang walang tunay na emosyon, kaya halos natawa ako. Ginawa niyang isang simpleng negosasyon sa negosyo ang 2 taon ng pag-iwan ng pamilya. Ano ang magic words na kailangan niyang sabihin para ma-access ang pera ko? Ang kailangan kong marinig, sagot ko matapos ang isang mahabang higop ng kape, ay ang katotohanan kung bakit talaga ninyo ako ini-exclude sa buhay ninyo. Hindi sugar-coated versions tungkol sa mga pagkakamali ng kabataan or external influences. Ang totoong katotohanan. Nagpalitan ng makahulugang tingin sina Elena at Gregorio. Malinaw na naghanda sila ng ilang versions ng kwento nila.
Pero wala sa mga yon ang kasama ang brutal na katapatan na hinihingi ko. Ang totoo, bulong ni Elena, ay kinumbinsi ako ni Gregorio na may problema ka para sa kasal namin. May problema paano? Pinilit ko, hindi siya hinayaang magtago sa likod ng mga euphemism. Kinuha ni Gregorio ang sahig, malamang ay naintindihan na ang victim strategy ni Elena ay hindi gumagana. Naisip kong masyado kang present, masyado kang nagbibigay ng opinyon. Naisip kong nakikialam ka sa mga desisyon namin bilang mag-asawa. Nakialam paano? Patuloy kong pinilit, determinado na kunin ang buong katotohanan. Palagi kang may mga suggestion tungkol sa kung paano palakihin ang mga bata, tungkol sa kung paano hawakan ang pera, tungkol sa kung saan titira. Umamin si Gregorio ng may katapatan na malamang ay nagkakahalaga sa kanya ng pisikal. At palaging nakikinig si Elena sa iyo. Palagi niyang isinasaalang-alang ang opinyon mo bago ang akin. Nariyan na ang hubad na katotohanan. Nakita ni Gregorio ang impluensya ko bilang ina, bilang isang banta sa total niyang kontrol kay Elena. Hindi niya kayang tiisin ang ideya na ang asawa niya ay may source of wisdom at suporta na independent sa kanya. Kaya, inalis mo ako dahil ako ay kumakatawan sa isang alternatibong boses sa buhay ni Elena? Buod ko. Inalis mo ako dahil ang walang kondisyon kong pag-ibig para sa anak ko ay nagbanta sa pangangailangan mong maging tanging source ng validation at direksyon niya. Ang katahimikan ang nag-confirm sa analysis ko. Sa wakas nag-angat ng ulo si Elena, ang mga mata niya ay namumula pero may ekspresyon ng huli na pag-unawa. Mama, ngayon naiintindihan ko na mali si Gregorio. Naiintindihan ko na kailangan ko ang boses mo sa buhay ko. Naiintindihan ko na nagawa ko ang pinakamalaking pagkakamali sa existence ko sa pagpili na pasayahin siya kaysa parangalan ang relasyon natin. Ang mga salita niya ay tila totoo, pero dumating ang mga ito ng 20 taon na ang nakalipas at sa maling konteksto. Madaling kilalanin ang mga pagkakamali kapag ang mga resulta ng mga pagkakamali na iyon ay sumisira sa iyo sa pinansyal. Naiintindihan mo na ngayon na kailangan mo ang boses ko sa buhay mo. Inulit ko ang mga salita niya ng dahan-dahan. Pero kailangan mo ang boses ko para magsabi ng o sa isang fixed ₱1,000,000 na pautang. Napanganga si Elena sa surgical precision ng observation ko. Si Gregorio, sa kabaligtaran, ay tila naiinis sa pagtanggi ko na tanggapin ang narrative ng pagsisisi na maingat nilang binuo. Amelia, tama na ang mga psychological game. Sa wakas ay sumabog siya, pinakita ang tunay niyang personality sa unang pagkakataon noong hapon na yon. Naiintindihan namin, galit ka. Naiintindihan namin. Nagkamali kami, pero naririto kami ngayon, humihingi ng tulong, handang magbayad pinsala. Ano pa ang gusto mo? Ang pag-alburuto niya ay eksakto kung ano ang hinihintay ko. Ang sandali na ang maskara ng vulnerability ay tuluyang babagsak at magbubunyag ng controlling, manipulative na lalaki na palagi siya. Ang parehong lalaki na kumumbinsi kay Elena na ang pag-ibig ng isang ina ay isang banta sa kasal niya. Ang gusto ko, Gregorio, ay isang bagay na hindi mo kailanman maibibigay sa akin. Sagot ko ng may kalmado na sobrang naiiba sa pagkabalisa niya. Gusto ko ng 12 taon ng buhay ko pabalik. Gusto kong makilala ang mga apo ko mula pa noong mga sanggol sila. Gusto kong maging present sa mga unang hakbang nila, ang mga unang salita nila, ang mga unang araw nila sa paaralan. Tumayo ako mula sa armchair ko at naglakad sa isang bookshelf kung saan iningatan ko ang ilang litrato ng pamilya na iniligtas ko mula sa nakaraan kong buhay. Kinuha ko ang isa, si Elena noong 5 taong gulang, nakangiti na walang ngipin sa harap, nakayakap sa binti ko nang may purong pagsamba sa mata niya. Minahal ako ng walang kondisyon ng maliit na batang ito, sabi ko, pinakita sa kanila ang litrato. Tinawag ako ng maliit na batang ito na best friend niya, hero niya, paborito niyang tao sa buong mundo. Ano ang nangyari sa maliit na batang ito, Elena? Tiningnan ni Elena ang litrato nang may ekspresyon ng sobrang sakit, kaya sa isang sandali inakala kong hihimatayin siya.
Ang maliit na batang iyon ay lumaki at naging isang mahinang babae na hinayaan ng isang insecure na lalaki na sirain ang pinakamahalagang bagay na mayroon siya sa buhay niya. Ang sagot niya ay nagulat sa akin sa brutal niyang katapatan. Ito ang unang pagkakataon sa buong hapon na nagpakita siya ng totoong pag-unawa sa laki ng nawala sa kanya, hindi lang sa kung ano ang kailangan niyang mabawi para ayusin ang kasalukuyan niyang problema. Eksakto. Kinumpirma ko, ibinalik ang litrato sa lugar nito. At ngayon, ang mahinang babaeng iyon ay pumunta para hanapin ang mama na iniwan niya, hindi dahil nakita niya ang lakas niya at ang independent voice niya, kundi dahil kailangan niya ng pera. Tumayo si Gregorio ng biglaan, malinaw na frustrated sa direksyon ng pag-uusap. Alam mo, Amelia, siguro tama ka mula sa simula. Siguro masyado kang dramatic, masyado kang komplikado. Siguro mas mabuti na lumayo kami sa lahat ng emotional drama na ito. Ang mga salita niya ay parang hindi inaasahang regalo. Matapos ang ilang oras ng maingat na manipulation, sa wakas ay pinakita niya ang tunay niyang ugali. Kinukumpirma ang lahat ng pinaghihinalaan ko tungkol sa kanya sa loob ng maraming taon. Ayan na siya, sabi ko, ngumiti ng totoo sa unang pagkakataon noong hapon na iyon. Nariyan ang totoong lalaki. Ang lalaki na kumumbinsi kay Elena na ang pag-ibig ng ina ay emotional drama. Ang lalaki na hindi kayang tiisin na ang asawa niya ay may independent source ng suporta. Tiningnan ni Elena si Gregorio nang may lumalaking ekspresyon ng takot, na parang sa wakas ay nakikita niya ang isang bagay na nasa harap niya sa loob ng maraming taon. Pero tumanggi siyang kilalanin. Gregorio, bulong niya ng may nanginginig na boses. Totoo bang sa tingin mo, dramatic lang ang mama ko dahil nasasaktan siya matapos namin siyang iwan ng 12 taon? Elena, huwag mong hayaang i-manipulate ka niya ulit, sagot ni Gregorio, nag-adopt ng paternalistic na tono na malamang ay ginamit niya para kontrolin siya sa buong relasyon nila. Naglaro siya sa emosyon mo para iparamdam sa iyo na nagkasala ka. Hindi, Elena, sabi niya nang may katatagan na hindi niya pinakita sa buong hapon. Hindi siya naglaro sa emosyon ko. Ipinapahayag niya ang lehitimong sakit na dinulot namin sa kanya. Nagiging matapat siya tungkol sa mga resulta ng mga kakilakilabot naming aksyon. Pinanood ko ang pagpapalitan na ito nang may interes ng isang manonood na nanonood ng isang dula na alam ko na sa puso. Nakakatuwang makita kung paano nagsimulang basagin ng desperasyon sa pera ang power dynamic na maingat na binuo ni Gregorio sa loob ng maraming taon. Elena, sabi ko ng malumanay, naiintindihan mo ba na kahit ngayon, sa sandaling ito ng krisis, mas nababahala ang asawa mo sa pagkontrol sa reaksyon mo kaysa sa pag-aayos ng pinsala na ginawa nila sa akin? Lumingon si Elena para tingnan si Gregorio nang may mga bagong mata na parang nakikita niya ang isang estranghero. Tama ka, bulong niya. Kahit ngayon, mas nababahala siya sa pagiging tama kaysa sa paggawa ng tamang bagay. Elena, huwag kang maguluhan, iginiit ni Gregorio. Pero ang boses niya ay nawala ang confident authority na pinanatili niya sa loob ng maraming taon. Kailangan nating mag-focus sa pag-aayos ng mga problema natin, hindi sa pagbabalik sa nakaraan. Ang mga problema natin, inulit ko, napansin ang specific choice ng mga salita. Gregorio, ang mga problema mo sa pera ay hindi problema ko. Ang pagbagsak mo ay hindi responsibilidad ko. Ang kawalan mo ng kakayahan na mapanatili ang isang matagumpay na negosyo ay hindi isang bagay na dapat kong ayusin. Ang silid ay napuno ng matinding katahimikan habang ang mga salita ko ay nanirahan sa realidad ng sitwasyon. Si Elena ay tila nakararanas ng isang uri ng huli na paggising habang malinaw na nagpupumiglas si Gregorio sa pagitan ng iba't ibang manipulation strategies. Isa pa, patuloy ko, kahit magdesisyon akong tulungan kayo sa pera, anong guarantee ang mayroon ako na hindi kayo mawawala sa buhay ko ulit kapag naayos na ang mga problema ninyo? Nagbukas ng bibig si Elena para magprotesta, pero isinara niya iyon nang naintindihan niya na wala siyang convincing na sagot. Ang katotohanan ay wala talagang guarantee at alam iyon ng lahat ng tao sa silid na iyon. Sa loob ng 3 buwan na ito ng paninirahan dito, patuloy ko,
Nag-develop ako ng isang maganda at mapayapang routine. Gumigising ako kung kailan ko gusto. Kumakain ako kung ano ang gusto ko. Pinapanood ko ang sunset mula sa teres ko. Nagbabasa ako ng mga libro na palagi kong gustong basahin. Tumutulong ako sa ibang babae na dumaan sa mga karanasan na katulad ng sa akin. Lumapit ulit ako sa bintana, pinapanood ang alon na pumupunit ng may ritmo sa mga bato. Natuklasan ko na ang kapayapaan ng isip ay walang katumbas na presyo. Natutunan ko na ang piniling pag-iisa ay walang hanggang mas mahusay kaysa sa toxic na kasama. Mama. Lumapit si Elena mula sa likuran, ang boses niya ay halos bulong. Ano ang kailangan kong gawin para makuha ang tawad mo? Ano ang kailangan kong gawin para mabawi ang pag-ibig mo? Lumingon ako para humarap sa kanya. Nakikita sa mata niya ang isang desperasyon na lumampas sa krisis sa pera. Sa unang pagkakataon, tila naiintindihan niya na nawala niya ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pera o pag-aari. Elena, sabi ko ng may malalim na kalungkutan na hindi ko inasahang mararamdaman. Ang tawad ko ay hindi binebenta at ang pag-ibig ko ay hindi kailanman nawala. Ang problema ay ginawa mong business transaction ang relasyon natin noong araw na nagdesisyon ka na ako ay mahalaga lang kapag kailangan mo ako. Si Gregorio, nakikita na nawawalan siya ng kontrol sa sitwasyon, sinubukan ang huling desperadong approach. Amelia, kung hindi mo kami tutulungan, magdudusa ang mga bata. Mawawala ang bahay nila. Kailangan nilang magpalit ng paaralan. Mabubuhay sila sa kahirapan. Maaari ka ba talagang matulog ng mapayapa na alam mong ang sarili mong mga apo ay nagdurusa? Ang huling appeal niya ay ang card na iniligtas niya para sa huling sandali. Ang pagkakasala na may kaugnayan sa kapakanan ng mga bata. Ito ay isang pinagplanuhang strategy para hawakan ang pinakasensitibong ugat ng sinumang lola. Gregorio, sagot ko, nang may katahimikan na ikinagulat niya. Magdudusa ang mga bata dahil sa mga irresponsableng desisyon ng mga magulang nila, hindi dahil sa pagtanggi kong iligtas sila mula sa mga resulta ng mga desisyon na iyon. Ikaw ang gumawa ng krisis na ito, hindi ako. Nagsimulang umiyak ulit si Elena. Pero sa pagkakataong ito, ang luha niya ay tila nagmumula sa isang mas malalim na pag-unawa sa kung ano ang tunay na nawala sa kanya sa lahat ng taon na ito. Magdudusa ang mga bata, patuloy ko, ramdam ang bawat salita na nakabitin sa hangin na parang isang huling sentensya. Pero magdudusa sila sa mga resulta ng pagkakaroon ng mga magulang na inuna ang pride kaysa sa pag-ibig ng pamilya. Na pinili ang kontrol kaysa sa koneksyon, na isinasaalang-alang ang pera na mas importante kaysa sa relasyon. Tuluyang bumagsak si Elena sa sofa, humihikbi ng may intensity na sisira sana sa puso ko, ilang taon na ang nakalipas. Pero ang puso na tumitibok sa dibdib ko ngayon ay ginawa sa apoy ng 12 taon ng pag-iwan at lumabas na mas malakas, mas matalino, mas selective. Mama! Bulong niya sa pamamagitan ng luha niya. Ano ang magagawa ko? Sabihin mo sa akin, ano ang magagawa ko para ayusin ito? Elena, sagot ko ng may malalim pero tahimik na kalungkutan. Ang ilang bagay sa buhay ay hindi maaaring ayusin. Ang ilang desisyon ay may permanenteng resulta. Nagdesisyon ka na hindi ako valuable para panatilihin sa buhay ninyo kapag maayos ang lahat. Hindi mo maaaring asahan na isa sa alang-alang kitang valuable ngayon para iligtas ka kapag gulo na ang lahat. Tumayo si Gregorio ng may brusque na galaw, ang frustration niya sa wakas ay umapaw sa purong galit. Alam mo, Amelia? Tama ka. Nagkamali ka mula sa simula. Ikaw ay isang patuloy na interference sa kasal namin. Mas mabuti si Elena nang wala ang drama mo, nang wala ang patuloy mong pangangailangan para sa atensyon, nang wala ang emotional manipulation mo. Ang mga salita niya ay parang isang huling regalo ng kalinawan. Matapos ang ilang oras ng mga maskara at manipulation, sa wakas ay pinakita niya ang tunay niyang essence. Isang lalaki na sobrang insecure, kaya kailangan niyang ihiwalay ang asawa niya mula sa lahat ng sources ng pag-ibig at suporta para makaramdam ng kapangyarihan. Salamat, Gregorio, sabi ko ng may tunay ng ngiti.
Salamat sa pag-confirm eksakto kung sino ka at kung bakit ginawa ko ang tamang desisyon sa hindi pagtulong sa inyo. Tiningnan ni Elena ang asawa niya nang may ekspresyon ng takot at huli na pag-unawa. Gregorio, tinawag mo ba talagang drama ang lehitimong sakit ng mama ko? Kinumpirma mo ba talagang minanipula mo ako para itulak siya palayo? Elena, huwag mong hayaang guluhin kanya ng mga mind game niya, iginiit ni Gregorio. Pero ang boses niya ay nawala ang lahat ng awtoridad. Kailangan natin ang pera na iyon. Kailangan nating isave ang pamilya natin. Ang pamilya natin, inulit ko, naglalakad patungo sa pintuan sa harap, ay nasira 12 taon na ang nakalipas. Noong nagdesisyon ka na, ang isang mapagmahal na biyenan ay mas mapanganib kaysa sa emotional bankruptcy. Ngayon, inaani mo kung ano ang itinanim mo. Tumayo si Elena, umuugoy, sinundan ako sa pinto nang may hindi sigurado na mga hakbang. Mama, pakiusap, sumusumpa ako na kung tutulungan mo kami ngayon, magiging iba ang lahat, magiging iba ako. Magtatatag ako ng boundaries kay Gregorio, ipagtatanggol ko ang relasyon natin. Elena, sabi ko, inilagay ang kamay ko sa doorknob. Nangangako kang magiging iba sa ilalim ng matinding financial pressure. Nangangako ka ng mga pagbabago na hindi mo nagawang gawin sa loob ng 12 taon ng kasal. Bakit ko dapat paniwalaan na ang krisis na ito ay magpapabago sa inyo ng magically para maging mas mabuting tao? Lumapit si Gregorio, nag-adapt ng mas agresibong postura. Amelia, pagsisisihan mo ang desisyon na ito. Sasabihin namin sa buong bayan kung paano mo inabandona ang sarili mong pamilya sa panahon ng pangangailangan nila. Sisiguraduhin naming malaman ng lahat kung anong uri ka talaga ng ina. Ang banta niya ay sobrang predictable, halos natawa ko. Ito ang huling desperadong card ng isang manipulator na nawala ang lahat ng kapangyarihan niya. Ang banta ng pagsira sa reputasyon ko sa lipunan. Gregorio, sagot ko nang may kalmado na halatang nag-disarm sa kanya. Alam na ng bayan kung anong uri ako ng ina. Alam nilang sa loob ng 12 taon, nagtrabaho ako hanggang sa maubos ako sa pagbebenta ng panghimagas para mabuhay. Alam nilang hindi ako kailanman nagsalita ng masama tungkol sa inyo sa kabila ng pag-iwan ninyo. Alam nilang pinanatili ko ang dignidad ko kahit sa kahirapan. Binuksan ko ng malawak ang pinto. Ramdam ang simoy ng dagat na pumuno sa bahay ko ng sariwa, naglilinis na hangin. Ang matutuklasan nila ngayon ay kung anong uri kayo ng mga anak at manugang. Matutuklasan nila kung paano ninyo trinato ang isang mapagmahal na ina sa loob ng 12 taon at kung paano lang kayo nagpakita sa pinto niya kapag kailangan ninyo ng pera. Tumigil si Elena sa threshold, lumingon para tingnan ako sa huling pagkakataon. Sa mata niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Respeto na hinaluan ng sakit, ng pagsisisi, ng huli na pag-unawa sa nawala niya. Mama, bulong niya, sana isang araw ay mapatawad mo kami. Sana isang araw ay makahanap kami ng paraan para pagalingin ang lahat ng pinsala na ito. Elena, sagot ko nang may kalungkutan na umabot sa mga dekada ng sakit. Ang tawad ay hindi tungkol sa paglimot sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng sama ng loob. Napalaya ko na ang sarili ko. Ang kailangan mo ay hindi ang tawad ko. Ito ay ang matutong mamuhay sa mga resulta ng mga desisyon mo. Umalis si Gregorio muna, malinaw na galit at natalo. Sinundan siya ni Elena ng dahan-dahan, lumingon ng ilang beses na parang gusto niyang magsabi ng iba pa, pero hindi lumabas ang mga salita. Pinanood ko silang maglakad sa luma at battered nilang sasakyan, ang maliliit at walang kabuluhan nilang figura laban sa likuran ng walang hanggang karagatan. Matapos ang 12 taon, sa wakas ay umalis sila sa buhay ko sa parehong paraan na pumasok sila, naghahanap ng isang bagay para sa sarili nila nang walang iniaalok na tunay na kapalit. Isinara ko ang pinto ng malumanay at bumalik sa living room ko kung saan ang katahimikan ay tila isang biyaya. Walang sigaw, walang manipulation, walang emotional drama, kapayapaan lang. Nagbuhos ako ng isang baso ng puting alak na iniligtas ko para sa isang espesyal na okasyon at lumabas sa terrace ko.
Nagsisimula ng lumubog ang araw, ipinipinta ang langit sa mga kulay ng ginto at pink na sumasalamin sa tahimik na alon. Tumunog ang telepono ko, si Manang Marta iyon. Kumusta ang hindi inaasahang mga bisita? Tanong niya nang may karunungan ng isang taong dumaan sa parehong karanasan. Eksakto tulad ng inaasahan namin, sagot ko, humigop ng alak at ramdam ang kapayapaan na nanirahan sa mga buto ko. Pumunta sila para sa pera, hindi para sa pag-ibig. Kinumpirma nila ang lahat ng alam na namin tungkol sa kanila. At ano ang nararamdaman mo? Nag-reflect ako sa tanong niya habang pinapanood ko ang isang sigal na lumilipad ng maganda sa ibabaw ng alon. Nararamdaman kong malaya, Manang Marta. Nararamdaman kong ganap, lubos na malaya. Noong gabing iyon, matapos ang tawag kay Manang Marta, naglakad ako sa dalampasigan sa ilalim ng mga bituin, ang malamig na buhangin sa pagitan ng mga daliri ng paa ko, ang rhythmic sound ng alon, ang lawak ng karagatan na umaabot sa horizon. Lahat ay nagpaalala sa akin na pinili ko ang isang buhay ng kapayapaan kaysa sa isang buhay ng toxic family complications. Sa mga sumunod na araw, kumalat ang balita tungkol sa pagbisita ni na Elena at Gregorio sa bayan tulad ng hula ko. Pero ang mga reaksyon ay eksakto ang kabaligtaran ng inaasahan ni Gregorio. Ang mga babae sa market ay nagpahayag ng suporta. Marami ang nagbahagi ng parehong kwento ng mga anak na nagpakita lang kapag kailangan nila ng pera. Ginawa mo ang tamang bagay, Amelia? Sabi sa akin ni Mang Pedro sa bakery noong bumili ako ng tinapay 1 linggo na ang nakalipas. Ang isang ina na nagre-respeto sa sarili niya ay nagtuturo sa mga anak niya na respetuhin din siya. 2 buwan na ang nakalipas, nakatanggap ako ng text message mula kay Elena. Ito ay simple, walang manipulation, walang mga kahilingan. Mama, nagpapa-therapy ako. Natututo ako tungkol sa toxic relationships at healthy boundaries. Sana isang araw, kapag handa na talaga akong maging anak na nararapat sa iyo, baka isaalang-alang mong makilala ako ulit. Mahal kita. Hindi ako agad sumagot. Sa halip, iniligtas ko ang mensahe at nagpatuloy sa bago kong buhay, ang mga umaga ko ng paghahardin, ang mga hapon ko ng pagtulong sa ibang matatandang babae, ang mga gabi ko sa mapagmasid na pag-iisa. Baka isang araw ay tunay na makita ni Elena ang independent voice niya. Baka isang araw ay matuto siyang magtatag ng malusog na boundaries kay Gregorio. Baka isang araw ay makabuo kami ng isang relasyon na nakabatay sa magkaparehong respeto sa halip na desperadong pangangailangan. Pero hanggang sa araw na iyon, kung kailanman iyon darating, magpapatuloy ako sa pamumuhay ng buo at marangal kong buhay. Napapaligiran ng walang hanggang karagatan na nagpapaalala sa akin araw-araw na ang ilang agos ay sobrang malakas para mabago. At ang karunungan ay nasa pag-aaral na mag-navigate sa mas kalmadong tubig. Ang pera ay nagbigay sa akin ng maraming bagay, pero ang pinakamahalaga ay hindi ang bahay o ang mga luho. Ito ay ang kakayahan na pumili kung sino ang deserve ng oras ko, ng enerhiya ko, at ng pag-ibig ko. At pinili ko ng matalino. Kung nag-enjoy kayo sa kwento ko, maaari ninyo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks para makasulat pa ako ng mga kwento na tulad nito. Maraming salamat ng maaga. Kayo naman, ano ang gagawin ninyo sa sitwasyon ng taong ito? Gusto ko talagang marinig ang mga iniisip ninyo. Kaya, i-drop ninyo sa mga komento. Palagi akong curious na malaman kung ano ang iniisip ninyo. At ipaalam ninyo sa akin kung saan ninyo narinig ang kwentong ito. Kung gusto ninyong makarinig pa ng mga life story na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa channel ko. Marami pa ang naghihintay sa inyo. Mahigpit na yakap at kita-kita ulit. Hindi madali ang desisyon ko, alam ko iyon. Pero tinuruan ako ng 12 taon ng paghihirap na ang kapayapaan sa buhay ay priceless. Nasa teres ako ngayon, kasama ang aklat ko at ang dagat. Narinig ko ang tawag ni Manang Marta. Eksakto sa inaasahan, sabi ko sa kanya. Pumunta sila dahil sa pera, hindi dahil sa pag-ibig. Nag-iisip ako ngayon. Nakatanggap ako ng text mula kay Elena. Nagsasabing nagpapa-therapy siya na gusto niyang magbago. Ito ba ay sapat na pagbabayad sa lahat ng sakit? Ang pera ay nagbigay sa akin ng kalayaan na pumili. At sa ngayon,
Ang kalayaan ko ang pinakamahalaga. Ano ang gagawin ninyo sa sitwasyon ko? I-comment ninyo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe.